Hindi ba pera ng mga kapatid din yun? Kaya napaka-garapal na na leader ito. Naalala ko dati, etc. Yes, iba yung magpaliwanag, hindi sinabi magpasikat. Tama. Apektado na sila ngayon. Madami na ang namumulat at umaalis. Lumiliit na din ang abuluyan nila ngayon, Bellona. Yung mga group servants ginagawang taga-paluwal at taga-ubos ng paninda kapag may groupings. Negosyo na talaga ang MCGI. Butas bulsa ng mga kapatid. Totoo po yan. Totoo po yan. Nasa Pilipinas pa lang po ako. Actually, meron akong destino. Basta pagka sa mga destino ko pong lokal, sinasabi ko yung pangangailangan ng gawain. Buhay pa po si Brad Eli noon. Kaya lang po mga kapatid, tandaan po natin, ang sabi po ng Biblia, anumang hindi sa pananampalataya kasalanan. So, kung napipilitan lang po kayo na tumulong, wag po, sabi kong ganyan. Kasi kasalanan lang po yan. Biruin mo, na nawalan ka na ng pera, nagkasala ka pa. So, better yet, wag na lang po kayong tumulong. Sabi kong ganyan, kung gusto niyo pong tumulong kayong may pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, sabi kong ganyan, meron po kasi akong isang hindi makakalimutang encounter kay Brother Eli. Nung nasa Singapore po kami, sabi po ni Brad Eli, dun sa mga KNP na kasama niya, sa tingin mo magkano yung po pwede nating i-raise na pera sa ganitong lugar, sa destino mo? Tinanong niya po isa-isa yung mga KNP. Tapos nagsagutan sila na ganito. Wala pa po tayong ganun ka-massive na propagation of God's word. Nung time na yon during Singapore days ni Brother Eli. Alam niyo po ang sabi ni Brad Eli? Kulang pa din pala, sabi niyang ganyan. Di bali na. Basta malaman ko lang na maayos ang pananampalataya ng mga kapatid. Malaking tulong na sa akin yun. Tapos, kamukat-mukat mo, itong mga hinayupak na mga KNP na ito, pinagpasasaan yung pera ng mga kapatid. Alam niyo po, merong isang kapatid na nag-message sa akin, siguro 4 days ago. Bro, alam mo, sabi niyang ganyan. At saka kahapon pala, merong 2 kapatid na mag-asawa na nag-exit. Bro, alam niyo po, napakatagal na po namin sa abroad. Wala pa rin po kaming ipon kasi lumaban po kaming ubusan. Alam niyo po ang sinabi ko na lang po sa kapatid. Alam niyo po, kapatid, sabi kong ganyan. Ang Diyos naman po, hindi naman po niya kakalimutan yung ating mga ginawa na ginawa nating may pananampalataya. Kasi alam ko po, nararamdaman ko po yung inyong sentimiento na bakit ganon? Kami gumawa ng ubusan dahil sinabi nila. Tapos mabalitaan namin sila nabubuhay sila sa luxury. Yung mga KNPing mga hinayupak na yan. Na hindi naman nagpagod. Kaya sabi ko sa mga kapatid na nakakausap ko, basta magpatawad po kayo. Tapos na po yun, kalimutan na lang po ninyo. And mag-focus po kayo ngayon, magpasimula po kayo. Ang Diyos naman po pwede niya pong palitan yung mga nawala po ninyo, alang-alang dun sa kanyang pangalan. Tandaan po natin, sabi po ng Biblia, ang sino mang magpainom ng isang sarong malamig na tubig, alang-alang sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Kaya kung ginawa po natin iyon dahil sa pananalig at pananampalataya na ginawa po natin yon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi po babaliwalain ng Panginoong Jesucristo yung ating mga gawang mabubuti, mga isinakripisyo. Ngayon, kung hindi po nila